Talakayin po natin ngayon yung patungkol sa kamatayan. Lahat po tayo dadaan po sa kamatayan. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, mamamatay ka rin. Okay, totoo po yan sa mga nanonood po dyan. Mamamatay po tayong lahat. Dadaan po tayo sa kamatayan. Pwera na lang kung magra-rapture, okay? Siyempre, di ba? Kung magra-rapture na, wala na. Hindi na tayo dadaan sa kamatayan. Pero, okay, ang katotohanan po, ang sabi, itinakda sa tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Okay, so lahat po tayo ay dadaan sa kamatayan. At yung iba, nauna na. Sabi nga nila, una-una lang yan. Okay, pero kung titignan po natin yung realidad ng buhay, kahit sino pa yan, okay, walang naging immortal na talagang hindi, na nag-stay dito sa mundo na ito at hanggang ngayon nabubuhay. Meron ba kayong kakilala, almost ilang libong taon ng buhay pa rin ngayon? Wala naman, di ba? So, gano'ng katagal nga ba yung tinatagal ng buhay ng tao? Usually, 80, no? 80, 90, mataas na yon. Kayo po, mga anong edad na po kayo? Di ba? 50s, isipin mo, kalahati na lang. Baka nga wala pang kalahati, di ba? No? Yung mga kabataan ngayon. So, ibig sabihin, normal ang kamatayan. At magandang na pag-uusapan ng kamatayan. Actually, maganda na i-open po natin ito. At alam po natin yung patungkol sa kamatayan. No? Ang maganda po kasi pag na-open natin yung kamatayan, nawawala yung takot at mas naiintindihan natin kung ano nga ba talaga yung pinakaibig sabihin ng kamatayan. Now, ito po yung tatandaan nyo, no? Death is separation, not ceasing to exist. Ano ibig sabihin nun? Ang kamatayan pala ay separation lang. Hindi pala yan katapusan ng pag-exist mo sa mundo na ito. Ibig sabihin pala niyan, kapag namatay ka o namatay ang isang tao, meron pang kasunod. Separation pala yan eh. Okay? So yun po yung ipapaliwanag natin palagi sa mga tao. Okay? Kapag sinabing kamatayan, hindi po yan ang katapusan. Ang kamatayan ay separasyon. Okay? Pagsiseparate lang ng katawan mo dito sa lupa, okay? Yung soul mo, aalis yan dyan at mapupunta sa kung saan man yan mapupunta. Siyempre, kung mananampalataya ka ng Panginoong Jesucristo, mapupunta ka sa piling ng Diyos. Now, ang kamatayan po, lagi yung tatandaan, meron po yan 3 klaseng kamatayan. Yung iba po, alam sa inyo po ito, di ba? Hindi lang po isa yung kamatayan. Kasi pag sinabing kamatayan, ang una agad na isip natin, pag tumigil na yung tibok ng puso ng tao kapag hindi na humihinga. Yun na yung kamatayan. Pero, isa lang po yan na kamatayan na sinasabi ng Bible. Okay, yung unang kamatayan po dito na tinutukoy, na gusto ko ipakita sa inyo, is yung tinatawag natin na physical death. Yan na nga po yun, kasi tinatalakay ko na po sa inyo. Lahat ng mga nasa libingan ngayon, okay, lahat ng mga nauna na, okay, naranasan po nila yung tinatawag na physical death. At tayo, pagdating ng panahon, kung di pa magra-rapture, okay, at sana rapture na tayo, di ba? Para wala ng physical death, no? Okay, tulad ni Enoch and Elijah, no? Alam po natin, hindi na sila nakaranas ng kamatayan. Na-rapture po sila. So, ibig sabihin yan, ang physical death, ito ay nagsimula, syempre, nung kinain nila Eva at Adan, yung prutas. Ngayon, ang problema kasi dito, ang kamatayan, hindi lang po yan. Meron pa tayong tinatawag natin spiritual death. Ito po yung pumasok agad. Kasi ang sabi sa Genesis, kapag kinain nyo yung prutas na yan, mamamatay kayo. Immediately ba namatay sina Eva at Adan nung kinain nila? Hindi naman sinabi ni Lord, lason yan. Pag kinain nyo, patay kayo. Okay? Ang sinabi ni Lord, pag kinain nyo yung prutas na yan, mamamatay kayo, ang papasok po dyan, yung tinatawag natin na pangalawa, spiritual death. Nung time na kinain nila Eva at Adan, yung prutas na yun, hindi agad sila namatay. Actually, umabot pa na ng 900 years itong si Adan. So, bago niya maranasan yung physical death, naranasan niya muna, unang-una, yung spiritual death. Okay? Tandaan niyo po yun. Ang spiritual death, yan po yung separation. Kaya nga tinatawag natin na separation ng death eh. Sa physical death, separation po yan ng katawan mo. Okay? At aalis yung spirito, yung kaluluwa, patungo doon sa piling ng Diyos. Or kung hindi yan mananampalataya, doon po yan sa Hades. Mamaya tatalakayin po natin yon. Ngayon, yung separation naman ng spiritual death, ito po yung separation ng tao doon sa ating Diyos. Kaya nga po spiritual eh. Ibig sabihin, spiritually, dati nakakausap yung Panginoon, kasama yung Panginoon, kasi wala pang kasalanan eh. Pero nung pumasok na yung kasalanan, dahil dun sa kasalanan na yun, nagkaroon ng separation. Okay, nalayo po tayo sa Panginoon. Kaya nga po, may tinatawag tayo na kailangan ipanganak kang muli. Kailangan ma-born again ka. Hindi po religion ang born again.
Okay? Kaya kailangan ipanganak muli kasi namatay ka spiritually. Okay? Nakuha niyo po? So, yung pagiging born again, yan po ay ibig sabihin lang yan, pinanganak ka mulit spiritually. Kasi namatay ka eh. Spiritual death. Nakuha niyo po? Spiritual death. Nung panahon ni na Eva at Adan, nung kinain nila yung prutas, damay po tayo nun actually. Hindi lang sila yung nagkaroon ng spiritual death. Yan po yung tinatawag po natin na namana natin yung kasalanan na yon. So, ibig sabihin, dahil namana natin yung kasalanan na yon, tayong lahat ay nalayo sa Diyos. So, patay po tayo lahat spiritually bago natin tanggapin si Jesus. Nabuhay lang po tayo magmuli or na born again lang po tayo magmuli. Born again magmuli, no? Parang sobra-sobra na yun, no? Na born again po tayo nung kinilala natin si Jesus. Doon pa lang po pumasok, kaya nga tinawag na born again eh. Hindi ka pwedeng mapunta sa langit kung hindi ka pinanganak magmuli kasi spiritually patay ka. Spiritually may kasalanan ka. Hindi pwedeng magsama yung Diyos at yung kasalanan. Ngayon kung may kasalanan ka pa at di ka pa nabubuhay magmuli, hindi ka makakapasok sa langit. Kaya yung spiritual death po mga kapatid, ang susi po dyan para makareconcile po tayo or makabalik tayo sa Diyos, walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. Now, ang pangatlong death, ito po yung pinakamatinding death. No? Separation din po ito. Ito po yung eternal death. At ang eternal death, ito naman po yung separation, as in literal sa Diyos. Separated ka na, wala nang hanggan yun. Kaya nga eternal eh. Mamamatay ka, araw-araw, mayat maya, sigu-segundo. Yung kamatayan na yun yung kamatayan na wala ka na talagang pag-asa. Okay? Yun yung kamatayan na talagang separado ka na sa Diyos. Doon ka na magpakailanman. So yung death po na yan, mga kapatid, nakakatakot yan sa totoo lang. Nakakatakot yan. Kasi kamandag yan eh. Kamandag yan, galing yan kay Satanas. At ang pinaka nakakatakot po talaga dito sa lahat yung tinatawag natin na eternal death. Ang spiritual death, lahat nakaranas yan. Okay, naranasan po natin lahat yan. Ang physical death, pwedeng lahat makaranas kung di pa magra-rapture. Pero pagdating ng panahon, sabi ko nga sa inyo, may makakaranas, meron ding hindi makakaranas ng physical death. Actually, meron nang nauna, sina Enoch and Elijah. Okay? At tayo, kung magra-rapture man mamaya, hindi natin mararanasan yung physical death. Pero itong eternal death, hindi po lahat makakaranas nito. Tatlong klaseng kamatayan, pero itong eternal death, ito po yung dapat binabanggit natin sa mga tao. Na dapat, hindi mo maranasan yan at hindi ka dapat dyan. Okay, dapat doon ka, syempre, sa piling ng Diyos. Dahil yun naman talaga yung gusto ng Diyos. Now, meron po tayong tinatawag na glorified state or yung tinatawag natin na intermediate state. Ito po, lilinawin ko po sa inyo para mas maintindihan nyo. Pag namatay ang isang tao, kung mananampalataya ng Panginoong Jesucristo yan, hindi agad yan mapupunta sa bagong langit at bagong lupa. Ulitin ko. Kasi yung iba iniisip nila, nasa bagong langit at bagong lupa na to, namatay na. Hindi pa po. Pag namatay ang isang tao, okay, yung mga tao ngayon na nasa libingan, wala pa po sila sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon, kung hindi yan mananampalataya, wala pa po sila sa lake of fire o sa dagat-dagatang apoy. Wala pa pong tao doon. Ayan, tanong, nasaan sila? Natutulog? Nasaan sila? Anong ginagawa nila ngayon? Pag-alagala ba yung mga kaluluwa nila? Totoo ba yun? Ay, nako, yan po minsan. Kaya minsan, ano ba talaga? Nasaan sila ngayon? Nagkakaroon po ng kalituhan. Kaya nga po, ito yung gusto kong talakayin sa inyo para maliwanagan kayo. Kasi ang alam lang natin, nasa langit sila, nasa impyerno sila. Ano pa talaga yung katotohanan? Now, dyan po papasok yung tinatawag natin na intermediate state. Pag sinabi pong intermediate state, no? Intermediate, pangsamantalang lugar kung saan nandun sila. Hindi pa po ito eternal state. Magkaiba ang intermediate state at eternal state. Yung bagong langit at bagong lupa at yung dagat-dagatang apoy, eternal state po yan. Ibig sabihin, dyan ka forever. Pero yung intermediate state, pangsamantala, dyan ka muna habang hinihintay yung, halimbawa, kung mananampalataya ka ng Panginoong Jesucristo, habang hinihintay yung rapture or resurrection. So, ganito po yung intermediate state, yung duration po niyan, yung tagal po niyan, halimbawa, kapag namatayan, yung mga namatay ngayon, simula nung namatay sila hanggang sa resurrection and rapture, yun po yung intermediate state. Nakuha niyo po? Pangsamantala, dun muna sila. Pag sinabing intermediate state, simula nung kamatayan hanggang rapture, kasi ang rapture and resurrection, magkasabay po yan. Basahin niyo po yung Corinthians. Sabi ni Apostol Pablo, okay, tayo mga buhay pa, kasabay ng mga namatay, di ba? Mababago tayo.
Okay? Now, yung intermediate state, dyan po yung span na yan. So, yung mga tao, yung sagot po sa tanong, nasaan ngayon yung mga namatay na? Halimbawa, yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yung mga namatay na kumilala sa Panginoong Jesucristo, nasa tinatawag natin sila na intermediate heaven. Okay? Intermediate heaven. Pangsamantala, doon muna sila. Hanggat hindi pa dumarating itong rapture. So ito pong intermediate heaven, okay, habang patay sila, consciously naandun po sila sa piling ng Diyos. Okay, hindi po sila natutulog. Wala po tayong ganong theology na pag namatay ang isang tao, matutulog hanggang resurrection. Tatandaan nyo po, meron tayong tinatawag na intermediate state. Temporary, dyan muna po sila hanggat hindi pa nagra-rapture. Sabay-sabay po kasi yan eh. Pag nag-rapture at resurrection, sabay-sabay po na mabubuhay at magra-rapture. Tayo po, mababago yung katawan natin. Kaya dun pa lang po mag-start yung glorification or yung magiging glorified body tayo. Yung mga namatay na, hindi pa po sila glorified body ha. Okay? Magiging glorified body pa lang tayo kapag nag-rapture. Pag nag-resurrection. Sabay-sabay po tayo yung mga namatay na at kapag nag-rapture, sa isang kisap mata, lahat po tayo mababago. Sabay-sabay po yan. Okay? Nakukuha nyo po? Malinaw po ba? Amen. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng intermediate heaven. Okay? Para hindi po kayo nagkakaroon ng kalituhan, wala pa po dyan yung new heaven and new earth. Kasi ang sabi sa Bible, okay, mangyayari pa lang itong new heaven and new earth kapag nagunaw na yung mundo. Kaya nga new heaven new earth Kailangan mawasak muna to bago magkaroon ng bago. So, wala pa po ngayon yun. Sabi nga, nakahanda pa lang, inihahanda itong new heaven and new earth. So, hindi pa po siya pwedeng tirahan. Wala pa po kasing tao doon. Nasa pansamantalang heaven muna po yan. So, usually, ito pong intermediate heaven, ito po ay tinatawag na paradise. Pag nababasa kayo ng Bible, usually, nababanggit po na or naririnig nyo yung salitang paradise. No? Ang paradise po, ang synonyms niyan actually is heaven. Ang paradise po kasi, kapag tinignan po natin sa Greek, usually, ang katumbas po nitong paradise, ito ay pumapatungkol sa parang park. Parke. Di ba? Pag park, masaya dyan, di ba? Gustong-gusto natin pumupunta sa park. So, yun po ang katumbas po nun. So, pag sinabing paradise, ibig sabihin lang yan heaven. Pero hindi pa po yan new heaven and new earth. Kaya, ang ilalagay po natin sa isip natin, kapag namatay ang isang tao, pwede nating sabihin na nasa sa langit na sila. Kasi yun din naman yun Once na napunta ka na sa intermediate heaven, ang destiny mo, new heaven and new earth din naman. Pero meron pa kasing hinihintay meron pang kailangan mangyari. May mga prophecy pang kailangan mangyari para, bago ka makapunta doon sa new heaven and new earth, okay, kailangan matupad muna po yun. Kaya naandyan ka ngayon, or naandun yung mga namatay na, sa tinatawag natin na intermediate heaven. So, isa po yun, yung tinatawag natin na yun, na paradise. And sa Bible, meron din po tayo maririnig or makikita doon na Abraham's bosom. Familiar po kayo doon? Abraham's bosom? So, yung Abraham's bosom, nabanggit po ito doon sa parable ni Jesus, sa rich man at yung pulube, na namatay. Nakita nyo po, dito natin makikita, na pag namatay ang isang tao, meron agad patutunguhan. No? Doon po sa parable, pinakita, sabi, nung namatay itong mayaman at itong pulube, napunta agad sila doon sa, tinatawag natin na yung isa, sa Abraham's bosom. Yung nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. At itong mayaman na lalaki, napunta siya doon sa lugar ng paghihirap. Now, yung Abraham's bosom po, okay, actually, wala na po yan ngayon. Kasi mamaya explain ko sa inyo, yung Hades. Yung Hades, naandyan po yung Abraham's bosom at yung place of torment. Magkaano po yan? Kumbaga sa isang lugar, yung buo na yan, yung Hades, nahahati po yan sa dalawa. Yung Abraham's bosom, which is doon napunta yung pulube. At ito namang place of torment, doon napunta yung mayaman. So ang tawag po doon sa buong lugar na yon, yan po yung tinatawag natin na Hades. Pero ito pong Abraham's bosom, itong Abraham's bosom, dito napunta yung mga Old Testament saints. Kasi tinatanong natin saan napunta yung mga nasa Old Testament. Kasi si Jesus dumating lang ng New Testament, di ba? Okay, nakukuha niyo po. So, nung time na namatay yung mga Old Testament saints, yan, sila David, yung mga namatay noon na kumilala or nanampalataya sa Diyos, okay, naandun po sila sa tinatawag na Abraham's bosom. Okay? Doon po napunta itong mahirap na lalaki, itong pulube. So, yun po yung isang tinatawag natin na intermediate state. And, nabanggit din po sa Bible
ni Apostol Pablo na, basahin po natin yung Philippians 1:3. Sa Tagalog, ang sabi po niya dito, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Anong ibig sabihin niya? Gusto niya na raw pumanaw para makakapiling na si Kristo. Ibig sabihin, to be with Christ. Kaya pag sinasabi natin na sa piling na siya ni Kristo, totoo po yun. Intermediate po yun. Ibig sabihin, once na namatay, after non judgment. Ano yung judgment? Langit o impyerno. Yun po yung ibig sabihin na in-appoint yung isang tao na mamatay and then after non judgment. So, ibig sabihin ng judgment na yon, yung judgment kung saan siya mapupunta. Kaya itong si Apostol Pablo, ang sabi niya, nais ko nang pumanaw para makapiling si Kristo. Okay, meron din sinabi sa 2 Corinthians, inulit niya naman po sa 5:8. Ang sabi dito, malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinitirahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. To be with the Lord. To be with Christ. Pag namatay ang isang tao, diretso po yan sa piling ng Diyos. Wala na po yung pag-alagalang kaluluwa. Wala na po yung 40 days, mag-stay pa dito. Wala na po yung matutulog yung kaluluwa. And then sa resurrection pa lang mabubuhay. Malinaw po sinasabi ng Biblia, sa parable pa lamang nung rich man at yung pulube. At itong sinasabi ni Apostol Pablo, okay, pag namatay ang isang tao, meron na agad patutunguhan. Kung nakikristo yan, nandun na siya sa piling ni Kristo. Okay, yan po yung tinatawag natin na intermediate heaven. Now, ang pangalawa naman, yung tinatawag natin, kung may intermediate heaven, meron tinatawag na intermediate hell. So, ano naman po itong intermediate hell? Okay? Dito naman, ito yung place of torment. Hindi pa po yan yung lake of fire. Si Satan at yung mga demonyo, wala po sila sa impyerno. Nasaan sila? Nasa bahay nyo. Nasa kwarto nyo. Paligid-ligid po yan sa mundo na ito. So, ba't mo sasabihin nasa impyerno? Yung mga pinapakita ng movie, nasa impyerno si Satan. Di ba? Tapos siya yung nag-rule doon. Kabaliktaran po yun. Hindi po ganun. Hindi siya mamumuno sa impyerno. Ang sabi ng Bible, papahirapan sila doon day and night. Pag dinala na sila sa lake of fire. So ngayon, nasa mundo po itong mga ito. Nagkalat po yan at gumagawa ng mga kung ano-anong mga bagay para tayo ay sirain, patayin, at nakawan. Yun yung role ni Satan. Kung nasa impyerno yan, edi okay tayong lahat. Walang kasalanan. Perfecto lahat dito sa mundo na ito kung nasa impyerno siya. Bakit sa Genesis nakita pa lang natin doon? Yung ahas. Kung nasa impyerno si Satan, dapat wala na yung ahas doon sa Genesis. Kung si Satan nasa impyerno, sana hindi na tinempt nitong si Satan, si Jesus, sa ilang. Bakit sinasabi ng Bible na mag-ingat kayo? Okay, si Satanas ay parang, leon na umuungal, aali-aligid. Nasaan siya? Kung nasa impyerno siya, ay walang ganito. Hindi tayo maghihirap ng ganito. Pero, malinaw po na nandito siya sa ating mundo. Okay? At sabay-sabay po yan. After ng final judgment, yung huling paghuhukom, okay? Ang makakaranas po ng final judgment ay yung mga hindi mananampalataya. Sa final judgment na yon, sabay-sabay, yung mga nasa Hades, itong intermediate hell, kasabay ni Satan at yung mga sumunod sa kanya, itatapon po yan doon sa lake of fire. Doon pa lang po magkakaroon ng mga nilalang doon sa lake of fire. Ngayon, wala pa po. Nasa intermediate hell sila. So, intermediate hell, naandyan po itong mga tao na ito. Okay? So, usually, ang intermediate hell sa Hebrew, tinatawag po ito na Sheol. Okay? Sa Greek naman, tinatawag po ito na Hades. Now, meron po kasi tatlong klase or pag sinabi po itong salita na ito, meron siyang tatlong meaning. Una, pag sinabing Sheol or Hades, yung grave, yung place of mga namatay. Kaya pag narinig nyo sa Bible o nakita nyo, Hades, pwede yang, depende po sa context, pwedeng yan yung lugar na mga namatay na. Ibig sabihin, dyan, libingan. Okay? Parang memorial. Okay? Yun po yung isa. Pangalawa, place of punishment for the wicked. Yun na nga po, kung saan napunta itong mayaman. Kung saan siya pinahihirapan. Okay, naandun po ngayon yung mga tao ngayon, yung mga hindi mananampalataya. After nilang mamatay, kung wala silang pananampalataya sa Panginoong Kristo, naandun po sila sa intermediate hell. At possibly, ito rin pong Hades or Sheol naandoon. I mean, parang naandoon yung mga, sabihin na natin headquarters nitong mga masasamang espiritu.
yung Hades. Kaya nga yung mga Hudyo, they believe na itong Hades nasa ilalim ng dagat. Okay? Sinasabi ko nga po sa inyo, yung sea or yung dagat, hindi po ito magandang simbolo para sa mga Hudyo. Kasi naniniwala sila sa ilalim ng dagat na andoon ang mga masasamang espiritu, na andun si Satan. Okay? Na andun po, andun yung headquarters nila. At nandoon yung mga namatay na mga hindi mananampalataya. So, nasa intermediate hell po sila. So, dalawa po yan. Pag namatay ang isang tao ngayon, okay, yung mga nasa sementeryo ngayon, yung katawan nila, nasa lupa, dito. Okay, mabubulok po yan, babalik sa alabok. Pero yung kanilang mga kaluluwa, okay, naandun po yan ngayon. Kung mananampalatayan, naandun yan sa intermediate heaven, sa piling ni Kristo, sa paraiso. Kung yan naman ay hindi mananampalataya, naandun sila sa Hades. Okay, kaya po tinawag na Hades na lang itong Hades kasi wala na po doon yung Abraham's bosom. Okay? Nakuha nyo po? Kaya siya tinawag ngayon na Hades. Dati, pag sinabing Hades, Abraham's bosom in a place of torment. Pero dahil umalis na nga doon, inalis na ni Jesus yun, okay, kaya nga sinasabi ng ilan, si Jesus nagpunta sa hell. Alam niyo po ba yon? Si Jesus nagpunta raw sa hell. Hindi po hell yon na na place of torment. Hades po yun. Ibig sabihin, pakita nga natin yung kaninang yung illustration. Hades po yun. Ibig sabihin, ang sabi, doon siya ang tawag dito, pumunta siya doon para kunin yung mga Old Testament saints at yung mga nandun. So nakita nyo po, no, yung buo na yung bilog na yan, yung buong bilog na yan po ay tinatawag na Sheol or Hades. Pero nahahati sa dalawa. Okay? Place of torment at yun nga po, yung Abraham's bosom. So iba-iba po yung tawag doon, no? May pinatawag na pit, abyss, Abaddon, okay, Tartarus, or hell. Now, noon po yan. Kaya nga sabi yung 3 days na si Jesus, nasaan si Jesus nung time na yon? Nung, di ba, namatay siya. And then, after 3 days, nabuhay siya. Sinasabi nung ilan, na sa 3 days na yon, si Jesus nagpunta dito sa Hades. Pero, sa part ng Abraham's bosom. Okay? So, yung naririnig po natin, Jesus went to hell for 3 days. Okay? Ito po yung sinasabi nila na yun. Nagpunta siya sa Hades, hindi po hell. Unang-una sa lahat, kung yung hell na tinutukoy, lake of fire, wala pa pong tao doon. Pero kung yung tinutukoy na hell is itong ang Hades, kung saan nandun yung place of torment, hindi po yan pinuntahan ng ating Panginoong Sokristo. Ang pinuntahan niya po ay Abraham's bosom. At wala na po yan. Lahat po ngayon ay nasa piling na ng Diyos. Nasa intermediate heaven na po siya. Okay, huwag po kayo makakaroon ng kalituhan. No? So, Hades will be destroyed. Okay? Kaya inalis po yan Abraham's bosom sa Hades kasi darating ang panahon, wawasakin yan at dadalhin sa lake of fire. Basahin po natin. Saan natin mababasa yon? Revelation chapter 20, verse 13 to 14. Ang sabi dito, then death and Hades were cast into the lake of fire. Nakuha nyo? Itatapon yung Hades sa lake of fire. Doon pa lang po. Kaya yung mangyayari po yan after ng final judgment. So, ito pong mga nasa intermediate hell ngayon, yung nasa Hades ngayon, okay, pinahirapan na po sila. At pagdating ng final judgment, sabi dito sa Revelation chapter 20 verse 13, yung Hades ay itatapon sa lake of fire or sa impyerno. Doon pa lang magkakaroon ng tao at doon pa lang mapupunta sila Satan sa impyerno kapag tinapon na po itong Hades. Kaya, imagine niyo kung nandiyan pa Abraham's bosom sa Hades, masasama yung mga Old Testament saints doon. Kaya nga inalis. Wala na pong Abraham's bosom ngayon. Kaya ngayon, ang madalas na lang maririnig natin sa New Testament, sa piling ni Kristo. To be with the Lord. Okay? Sa mga mananampalataya. Ngayon, yung mga hindi mananampalataya, sila ay nasa tinatawag natin na Hades. Now, pumunta tayo sa lake of fire. Yung lake of fire naman, okay, ito na mismo yung tinatawag natin na, kumbaga, tinatawag na rin itong impyerno. So, yun nga po, wala pa pong tao doon. Punong-puno po ito ng sulfur, punong-puno po ito ng apoy, no? At ito po ay eternal. Punong-puno rin po ito ng torment. So, may pag-asa pa ba kung halimbawa nasa intermediate hell sila ngayon at mapunta pa sila sa langit? Wala na po. Kasi once na napunta ka na sa intermediate hell, yun na nga yun, hell na yun. Kumbaga, diyan ka muna saglit. And then after nun, diyan ka rin, yung destiny mo, doon ka rin sa sa lake of fire. Kung ikaw ay mananampalataya, diyan ka muna sa piling ni Kristo hanggat wala pa yung resurrection. So, yung lake of fire na yan, diyan po lahat itatapon. Si Satan,
yung halimaw, yung which is yung yung Antichrist, at yung mga hindi sumunod sa ating Panginoong Kristo, yung mga namuhay sa kasalanan. Kaya, yan po yung pinaka-tinatawag natin na final destination or tinatawag natin na eternal state. Ang lake of fire, ito ang eternal state. Ang Hades, ito po ang intermediate state. Para sa mga hindi mananampalataya. Sa mga mananampalataya, ang paradise o yung tinatawag natin na sa piling ni Kristo, to be with the Lord, okay, yan yung intermediate heaven, pansamantala. At yung eternal state ay new heaven and new earth. Nakuha nyo po? Nakuha nyo? Okay po, malinaw po ba? Malinaw. Okay? Okay, kaya nga po minsan dapat alam po natin to kasi yung iba alam natin heaven and hell lang. And then, mag-share tayo sa mga tao. Teka, naiintindihan ba natin? Sineshare natin. So ito po ay part ng theology. Actually, kaya ako po tinuturo sa inyo. Kasi nga, para at least yung kaalaman ninyo patungkol sa kamatayan ay hindi lang limitado. Kasi pag sinabi natin patay, and then after nyan, heaven, hell, okay, yun lang yung kaalaman natin. Pero more than that, mga kapatid, no? Kaya nga yung robber on the cross, ito po yung isang masasabi kong magandang example. Yung nakapako sa tabi ni Kristo. Ang sabi nga po, di ba? Ang sabi po doon na, and today, ang sabi, you will be with me in paradise. Nung namatay, sabi, today ang sabi ngayon. Hindi bukas. Hindi pagdating ng rapture or resurrection. Ang sabi, today, makakasama, magkakapiling nila doon sa paradise. Magkakasama po sila. In-assure po ng ating Panginoong Kristo yun. Ang ganda po ng assurance ng ating Panginoong Kristo, no? At eto rin, pwede natin itong gamitin at sabihin sa mga tao, imagine robber on the cross, pero nakapunta sa langit. Ano ibig sabihin nun? By works ba ang kaligtasan? Hindi. Ito ngang magnanakaw, robber on the cross, sabi ni Jesus, si Jesus mismo na nagsabi, ngayon din, sabay tayo, pupunta tayo ng paradise. Pupunta tayo ng langit. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Grace ng Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kailangan gumawa ako ng ganito, kailangan gawin ko to para mapunta ako sa langit. Ito nga ang kriminal eh. Makasalanan, pero dahil nga nanampalataya siya kay Jesus, napunta siya sa langit. So, ganun din po mga kapatid, no? Kayo, tayo, nung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, ang sabi mismo ni Jesus, hindi man today, pero makakasama natin siya at makakapiling natin siya doon sa langit. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Kung papaano sinabi ni Jesus yon sa robber, okay? Kung inisip mo makasalanan ka ngayon, kung iniisip mo ngayon, parang tumalikod ka sa Panginoon, di mo nagawa yung dapat mong gawin sa Panginoon, nasaktan mo yung kalooban ng Panginoon, pero kung nanampalataya ka sa Kanya, binigay mo yung buhay mo sa Kanya, sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa Kanya, by grace, maliligtas ka, mapupunta ka sa langit. Ganyan po kapag nagsishare tayo ng gospel. Sabihin natin yung katotohanan sa kamatayan. Pero sabihin din po natin yung grace ng Panginoon. Na kahit may kamatayan, oo may kamatayan, pero buti na lang na andyan yung ating Panginoong Kristo at napagtagumpayan niya yung kamatayan sa mundo na ito. Kaya nga siya napako sa krus eh. Yun po yung dahilan. Dahil sa kamatayan. Mamamatay tayong lahat. Patay tayo spiritually, mamamatay tayo physically and eternally. Pero buti na lang, ang ating Panginoong Kristo ay bumaba dito sa lupa para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Now, let's talk about the glorified body. Yung glorified body, yung mga namatay ngayon, hindi pa po sila glorified body. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, magiging glorified body pa lang sila kapag, kailan? Sa rapture and resurrection. Ang rapture, resurrection, sabay po yan. So ngayon, dahil nasa piling pa lang sila ng ating Panginoong Kristo, sabay-sabay po yan. Kapag nag-rapture, sabi, sa tunog ng trompeta, sa isang kisap mata, kung halimbawa magra-rapture ngayon, sabay-sabay po tayo, glorified body. Okay? Magiging katawang panglupa pa lang po tayo. Ay, panglangit, I'm sorry. Okay, ngayon panglupa pa lang po ito, pero sa isang kisap mata, sinasabi po na tayo ay magkakaroon ng katawang panglangit. Pag sinabi kasing glorified body, ito po yung tinatawag natin na final glorification. Okay? Kasi po ganito yan. Habang nakaupo kayo ngayon dyan, actually, meron ng tinatawag na pagbabago sa inyo. Unti-unti.
Not glorification, pero sanctification. Kasi, ang unang-unang pagbabago na mangyayari po sa atin, kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoong Kristo, pag na-born again po tayo, ang unang-unang mababago sa atin, syempre, yung katayuan natin. Nasaan ba tayo? So, tinatawag po yan, nagkaroon ng na-set apart po tayo sa mundo na ito. Nung kinilala natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, yung sanctification, okay, tinuring tayong saints. Okay, mga santot, mga santa. Okay, so, nung kinilala natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, sinet apart po tayo bilang mga banal. Banal pala tayo. Tingnan mo mga katabi mo. Yung mga nanonood. Kung nakikristo ka, banal ka. Totoo po yan. Pero hindi tayo perfecto. Baka sabihin nyo, porket banal, perfecto kayo, no? Hindi po, nagkakasala pa rin tayo. So, dahil hindi tayo perfecto, pero banal tayo, at nagkakasala pa rin tayo, yan po yung tinatawag natin na first stage ng sanctification. Yung separation. Okay? Pero meron pa po tayong tinatawag na sa part ng sanctification, yung pangalawa, is yung habang tayo po ay nasa mundo na ito at hindi pa tayo kinukuha ni Lord, may tinatawag po tayo na part ng sanctification na nililinis tayo at binabago tayo ng Diyos araw-araw. Okay? Isa pong part ng sanctification yun. So, ibig sabihin, kahit nakaupo kayo ngayon dyan, okay, kahit nanonood kayo ngayon dyan, merong pagbabagong ginagawa pa sa inyo. Kasi hindi kayo perfecto eh. Hindi tayo perfecto. But, dahil nga tinanggap natin si Jesus, kailangan araw-araw, unti-unti tayong mabago. Kaya nga may kantang, binabago ako ng Diyos. Yeah, theological po yun. Totoo po yun. Binabago ako ng Diyos araw-araw. Sanctification po yung tawag doon. Araw-araw, binabago tayo ng Diyos. At ang may kilos nun ng Diyos, hindi kayo. Amen. Wala kayong magmamalaki. So, kilos lang po yan ng Diyos. Now, meron tayong tinatawag na final sanctification or final glorification. Ito na po. Ito na yung pinakihintay natin. Dito na po tayo magiging perfecto. Dito na po tayo magiging glorified body. Magiging maayos na po lahat. Wala nang kasalanan. At yan lang po yung mangyayari po yan para makapunta tayo, makapasok tayo sa bagong langit at bagong lupa. Kailangan magkaroon ng final glorification. Ngayon, hindi pa kasi may kasalanan pa tayo eh. Hindi pa pwede yun. Pero, kapag pag pumasok na po yung final glorification sa atin, yung pinaka-last, okay, ayan na po, magiging glorified body na tayo. At yung glorified body na yun po yung katawan tulad ng sa ating Panginoong Kristo. Nung nabuhay siya after 3 araw. Glorified body po yun. Nakikita nila. Yung glorified body, si Jesus, nakikita nila. At na-recognize po nila na si Jesus yun. Though minsan nalilito sila or parang talaga ba ikaw ba yan, Lord? Pero kasi glorified body na eh. Pero ang point lang doon, kapag namatay ang isang tao, mare-recognize pa po natin sila. Amen? Sa mga naunang namatay, mare-recognize nyo pa po na sila yon. Si Jesus nga na-recognize nila eh. Si Moses, okay? Yung nagpakita sa Transfiguration, sino po nagpakita doon? Hala. Si Elias, tsaka si Moses. Okay? Patay na sila, matagal na. Pero na-recognize ng 3 alagad. Nakilala nila. So, ang sagot sa tanong na kung mare-recognize pa ba natin yung mga namatay na kahit glorified body na or kahit na namatay na or hindi man glorified body kung nasa piling man yan ng ating Panginoong Kristo, yes po, makikilala pa po natin. Lalo na pag glorified body, syempre, glorified na yan, pero bago na nga yung katawan natin, pero yung pag-iisip natin, alam natin kung sino sila. Okay? Si David nga, di ba? Yung namatay niyang anak, ina-expect niya pagdating sa langit, makakapiling niya yun. Eh, hindi pa nga lumalaki yung baby eh. Wala pa nga eh. Pero, alam niya sa sarili niya, na pagdating sa langit, makakasama niya at makakapiling niya yun. Bakit? Mare-recognize. So, lahat po tayo, makikilala pa po natin yung mga hilatsya ng pagmumukha ng mga katabi nyo. No? Yung mga unang namatay na po, makikilala po natin sila. At makakasama po natin sila. Okay? Pag nag-rapture and resurrection, ito po yung pinaka best part no, ng masasabi natin. Reunion na mangyayari po sa langit. So, how and when will be glorified? Ito po yung last part. How? Siyempre, pag tumunog na yung trompeta, hindi po tayo yung magpapaglorified body. Okay? Yung Diyos lang po yung makakagawa niyan. Hindi po kung sino man. Okay? So, pag tumunog na yung trompeta, ang Diyos ang magpapaglorified body sa atin. Sa isang kisap mata, boom, lahat po tayo, katawang panglangit na. At magkakaroon po ng rapture. Sabay-sabay po yan at imimit po natin yung Diyos
doon sa alapaap. Sabay-sabay po yan kasama ng mga namatay na rin. Kaya pagdating po ng panahon na yon, sama-sama po tayong makakasama yung ating Panginoong Kristo magpakailanman. Yun po yung pangako ng Diyos. So, hindi po natin alam kung kailan mangyayari itong bagay na to, yung resurrection or yung rapture. But we believe malapit na po. Sino po naniniwala malapit na mag-rapture? Amen? Malapit na po. Marami na pong mga nananaginip ng rapture. Okay? Kahit hindi naniniwala sa rapture, napapanaginipan nila yung rapture. Kahit mga bata, 2 years old, imagine. Napapanaginipan nila yung rapture. Walang alam po sa Bible yon. Hindi lang po sa panaginip. Actually, nakaprophesy po yan. Mananaginip po yung mga bata. Mananaginip po yung mga kalalakihan. Sa last days, no? Tinalakay po natin yung last days. Ngayon po yon. So, ibig sabihin po niyan, tayo pong lahat, pagdating ng panahon, or hindi, ako, sinasabi ko hindi pagdating ng panahon kasi malapit na nga yung rapture eh. Kung mamaya man mangyari yung rapture, edi kita-kita na lang tayo sa langit. Yun nga po yung yun nga po yung minsan pag kunwari, matagal kayo hindi magkikita. O kung di tayo magkikita ngayon, sa langit na lang kapag nag-rapture, di ba? Totoo naman, at least meron kasamain mo na magkikita ulit kayo. Hindi man dito sa lupa, pero sa langit. Amen? Kasi tayo mga mananampalataya, tayo ay para sa langit. Okay? Ang ating tunay na tahanan, ang ating permanent address ay ang bagong langit at bagong lupa. Amen? Tayo pong lahat nanampalataya sa Panginoong Kristo, kung mag-rapture man, okay, at least ang dami mga benefits actually. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Kristo, napakarami. Ano lang gagawin mo? Manampalataya ka lang sa Kanya, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, and makakamit mo yung buhay na walang hanggan. Para sa ating lahat. So, mga kapatid, yan po ang ating ibahagi sa mga tao. Lalo na ngayon, November 1, araw ng mga patay, di talakayin din natin sa kanila. Sabihin natin ano yung patay, ano yung kamatayan. Dahil naintindihan po natin ito ngayon, nawa nga mas lalo pang nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol po dito sa kamatayan. Okay, wag po sana tayo magkaroon ng kalituhan. Dahil yung kamatayan po, parte yan ng buhay. Pero yung kamatayan, yan din po yung bridge o yan din po yung pinto para sa buhay na walang hanggan. Okay? Yung kamatayan po, wag nating katakutan. Yung kamatayan po, parte yan ng buhay. Si Jesus mismo, okay, namatay siya. Pero, muling nabuhay. At ganyan din po yung mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Magkakaroon ng resurrection at sabay-sabay natin makakasama yung ating Panginoong Kristo magpakailanman.